ngayon, samahan niyo akong magluto ng adobong pusit. Alam niyo bang hindi ko forte yung pagluluto ng adobo? Madalas nga akong palpak. Pero syempre, trying hard pa rin ako sa pagluluto. Kaya tara, luto tayo! Hi everyone! Ito nga yung request ng mga bata. Ito pa yung pusit na dinating ng mga kapatid ko. 3 piraso ng medium size nga tong hinati-hati ko. Wala dapat akong balak mag-content ngayon, pero inisip ko na lang na videohan. Alam ko naman, sobrang basic nga lang yung pagluluto ng adobo. Kasi gisa-gisa lang naman to, di ba? Anyway, nagpainit lang pala ako ng mantika, nagisa ng bawang sibuyas, at itong kamatis. Nung naging juicy na, ay nilagay ko naman na tong pusit. Parang kukonti lang to, no? Pero kasya na sa aming mag-iina to, kasi 3 lang naman kami. Sa adobong pusit, ay naglalagay nga ako na itong oyster sauce. Kasi kung purong toyo, bawal nga to kay kuya. Naglagay ako ng konting asukal, at durog na paminta. Naglagay nga din pala ako ng konting suka. Siya nga pala, nagdagdag ako ng konting asukal dyan. Pinakuluan ko nga lang saglit. At eto na nga ay titikman ko na. Nung okay na nga yung lasa, nilagay ko na rin tong sili. Dahil nga pala ayaw lang namin ng plain, naglalagay pala ako ng konting sili dito. Mas masarap kasi pag may konting anghang. Saglit nga lang palang lutuin to. Kaya naglagay na rin ako ng spring onions pang garnish. Diba sabi ko sa inyo, ilang minuto nga lang. Eto nga, for the plating na rin ako. O diba, may for the plating na rin tayo. Hayaan nyo na at ginaganahan ako ngayong magluto. Siya nga pala, yung klase ng pusit na to ay medyo chewy. Kahit saglit mo nga lang tong lutuin, medyo chewy pa rin siya. Kahit nga saglit ko nga lang to niluto ay talagang makunat yung klase niya. Anong oras na rin to at naghanda na kami? Akala ko tong pusit lang ulam namin. Namigay din pala sa kabila na itong igado. Nagluto nga din pala sila bunso. Kaya nung mga araw na to ay solve na solve talaga kami sa ulam. May lamang dagat at lamang lupa, char. Tsaka lang pala ako nakakapagluto ng ulam na masarap pag andito yung mga bata. Gaya ng Saturday at Sunday, ay talagang pinagluluto ko nga sila ng masarap. Ganun din sa kabila. Pero kapag weekdays at nasa school nga lang sila, kung ano na lang yung pwede kong ulamin. Kasi parang masama sa pakiramdam ko kapag kumain ako ng masarap tapos sila hindi. Ganun yata talaga ang pakiramdam ng isang ina. Kumakain na pala kami ni Ate Cheska at si Kuya AJ ay nasa taas pa. Paborito nga nung dalawa itong adobong pusit. Medyo may kamahalan kasi sa market kaya bihira talaga kami nakakapag-ulam nito. Mabuti na lang at nag-uwi yung mga kapatid ko. May natira pa pala sa ref na isang lutuan nito. Pag medyo maanghang nga tong adobo, sarap na sarap talaga kami dito. Pag medyo maanghang, ibig sabihin nun, more rice. Ito palang igado na to ay paborito ko naman. Minsan pag nag-crave ako ay nagpapaluto nga ako sa kabila. Tapos ambagan na lang kami. Minsan para makatikim nga kami ng masarap na ulam, budgeting talaga yung kailangan. Basta mapagbigyan ko lang yung kahilingan ng mga bata. Pero syempre, nire-reshuffle ko din yung mga ulam nila. May araw din na pinag-uulam ko talaga sila ng gulay. Actually, mas madalas nga gulay. Hindi naman sila mareklamo. Ay talagang sinasarapan ko na lang yung luto ko para makain nila. Sa ngayon, nasasanay na nga sila sa pagkain ng mga gulay-gulay. Aba, yun lang naman yung marami dito sa paligid namin. O siya, paano? Hanggang dito na lang muna ulit. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli.